ba kayo? Andiyan ba tayo? Okay, palakpakan po muli natin ang Panginoon. At ngayon po, dapat excited tayo sa pinaka-kuwan po ng ating worship service sa pagkikinig ng salita ng ating Panginoon. And welcome everyone po. Sa umaga po ito, tayo ay magsimula na sa mensahe ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa umaga ito. Sa muli binigyan mo ng pagkakataon ng bawat sa amin na makarinig ng iyong mga salita. O Diyos, patuloy na patnubayan mo bawat isa, i-open mo po ang aming mga puso, ang mga isipan, upang maunawain namin ang mga bagay na espiritual na ibig mo ipahatid sa amin. Lord, we thank you so much, Father. Gabayin mo rin po ako ng mga espiritu. Gamitan mo po bilang iyong instrumento sa pagdating ng iyong magandang balita. Lord, we thank you so much, Father. All these things you ask in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kapatid, sa umaga po ito, ang pamagat po ng ating mensahe na mapapakinggan ay double ownership. Or sa Tagalog po ay makalawang pag-aari. Mayroon na po ba dito na anumang bagay na yung tinatanggilik na inyong inari ito na makalawa? Maliban sa pera? Mga kapatid, bakit ko po nasabing maliban sa pera? Isa pong halimbawa na pag-aari natin makalawa ay ganito. Narinig niyo ba ang mga kataga na madalas itimarinig natin sa ating mga misis? Okay? Ang kataga pong pera mo, pera ko, pera ka. Diba? So, napakalinaw po na dalawang beses ang pag-aari ang pera ng asawang lalaki. Ang katotohanan po ay, yun naman po talaga yung totoo. Kasi meron pong, alam natin, when God created mankind, lalo na man and woman, to be husband and wife, ang husband po talaga ay provider ng family. At ang babae ay receiver lang talaga. Okay? Bakit receiver? Ang lalaki talaga yung nagpo-provide. Kahit kung may pera yung babae, still, ang pera ng babae ay hawak pa rin niya, hindi hawak ng lalaki. Kaya nga, sabi nga po, bakit po ba? Kasi, pag nag-provide ng lalaki, ang babae po ay tinatawag na multiplier. Receiver siya, pero multiplier. Tayo po mga lalaki kapag sweldo, ibinibigay natin ang buong sweldo sa ating mga asawa para siya ang taga-multiply. Siya ang taga-enhance, taga-pagparami. Bakit po? Siya po yung nag-invest, nagtatago ng pera. Siya ang nagbabudget doon sa bahay ng mga pangangailangan. Umihingi na lang tayo doon sa ating sweldo mga lalaki. Sorry, but this is the reality na talagang ang pera talaga natin ay pag-aari, makalawa ito ng ating mga misis. Kung ibig niyo po talaga na masaya ang inyong pamilya, make your wife happy. Because happy wife, happy life. Wala na kayong magdidiskusyonan kasi yung sweldo ay nakadiretso. Actually, yung aking ATM sa sweldo ko sa akin. Pero yung message na dumarating na may sweldo ako, yung benefit pay niya. So, walang argumento. So, ako na lang humihingi sa kanya. So, walang ganon-ganon. Masaya ang pagsasama. So, mga kapatid, ito po, yun ang reality na yung pera ng lalaki ay makalawa talaga niya ng pag-aari ng babae. Okay? Pero, wag dapat itong pag-awayan kasi yun talaga yung dapat. No? So mga kapatid, tayo ay dadako dito nga sa ating message ngayong umaga, yung double ownership. Dito po ang mababasa natin sa Isaiah chapter 43 verse 7. Sa muli inihiling ko po ang lahat na basahin natin ng sabay-sabay. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. Ang nagsasalita po rito ang ating Panginoong Diyos Ama sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Sabi nga po rito sa Tagalog, bawat tinatawag sa ating pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian.
yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So, napakalinaw po dito mga kapatid, Napakalinaw po na bawat tinatawag sa pangalan ng Panginoon ay Kanya. So, yung palang hindi tinatawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi Kanya. Isa pong pagkakinanlan na pag tinawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay Kanya. Kaya nga tayo tinawag na Christian, Kasi sa Panginoon na si Kristo tayo. So, ito po, ano ang purpose ng ating Panginoon kung bakit tinatawag tayo sa Kanyang pangalan? Dito po ang sabi, at yung aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yung aking inanyuan o yung aking ginawa. So, it is purposely, tayo ay inanyuan at ginawa ng Panginoon para sa kalwalhatian niya. Hindi po natin ito dapat i-argue, i-discuss, no discussion, no argument. Kasi ang tao po ay nabuhay para bigyang puri, bigyan ng kalwalhatian ang ating Diyos. So mga kapatid, tayo ay magpatuloy. Dito po, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, dito po, sa ating next slide ay hindi ko lilipad. So, dito po makikita natin na talagang nakita natin ang purpose ng tao. Na ang buong katungkulan ng tao ay maglingkod, bigyan ng puri, bigyan ng kalwalhatian ang ating Panginoon Diyos. Kung titingnan natin, sa ating pagkabuhay, what is na ang tao ay nabuhay ng 100 years? Ngayon, ang rate nila, hanggang rates nila ng tao sa mga Pilipino ay around, hindi pa dumadating ng 80. Meron lang mga na-heart attack ng 50, meron pa mga as early as 13 years old. So, ano ang silbi na mabuhay tayo dito sa mundo kung wala tayong purpose? Where in fact, ang ating purpose ay magbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Mamaya po pag-usapan po natin ng ang bata pa lang. Ang sanggol pala ay nagbibigay na ng papuri sa Panginoon dahil siya ay nilalang ng Panginoon. Makikita natin dito mamaya, babasahin natin sa mga verses na ating i-present at mababasa mamaya. So, ganyan nga po ang buong katungkulan ng tao. Ano ang buhay ng tao na sa pamamagitan lamang ng age na sabihin natin 100? Napaka-ikli, di ba? Ako nga makakagraduate na yung aming mga anak. After graduation, nakita ko, graduate na rin pala ko sa work at hindi na ako magkakaroon ng visa. So, sabi ko, napakabilis ang panahon. Pero ang feeling ko, I'm still 21 years old, parang kagagraduate lang. Pero, well, in fact, ang reality talaga, hindi na ako bibigyan ng visa. Malapit na ako sa age na hindi na magbibigay ng gobyerno ng visa. Pero, yun ang katotohanan. At ilang taon na lamang, sabi nga lang aking boss, ano ang plano mo after 2 or 3 years? Sabi ko, uuwi na ako. Because balak niya na i-extend, gagawin niya ng paraan. Alam niyo po ba na dito sa Balay, meron tinatawag na retirement visa na 10 years after na hindi ka mabigyan, mag-apply ka, ma-extend ka, mag-stay ka pa rito ng 10 taon. Pero, kung hindi mo naman, pero sa atin, I want to, gusto ko na maramdaman ang buhay ng retirement. Nagtataka nga sa opisina, kasi pagka ako pag-uusapan, sabi ko, excited ako sa aking retirement. Kasi mananatili na lang ako sa bahay, sa bukid, hindi na ako mag-iisip na meron ako mga kliyente ganito. Wala nang stress, mag-relax na lang. Nakatapos na yung mga anak, may mga kanya-kanyang trabaho. So, pag kailangan natin paghirapan na kumita ng maraming pera na higit pa doon sa ating pangangailangan. But the most important, hindi lamang pag-relax, para natin magawa kailangan natin gawin sa kaharian ng Diyos. Ang halaga doon sa buhay ng tao ay mapamahagi ang salita ng Panginoon. This is one of my first purpose
after ng retirement. Kasi wala talagang kuha ng tao, ano? Wala talagang kuha ng tao na siya ay wala talagang kuha ng tao na siya ay ang purpose ng buhay ng tao ay talagang bigyan, papuri at kalwalatian ng Panginoon. Okay mga kapatid, tayo bumalik dito sa ating mensahe na nakita natin, no? Yung anumang bagay na ginawa ng isang tao, nag-invento man ito o ito ay kanyang ginawa, ay ipinapangalan sa kanya. Palagay niyo ba sa ating mga Pilipino, meron tayong tinatawag na pangkulay, ano? Kahit anong kulay yun, pangkulay, ang tawag natin ay jobos. Di ba? Naalala niyo ba yung jobos? Yung jobos na yan ay pangkulay. In general, anumang pinukulayan ay tawag ay jobos. Pero alam niyo ba na pinanggalingan niya ay sa Amerika, na ang invento niya ay si Mr. Joe Bush. Hindi pa dito po siya ay mag-aaring po siya ng isang tailoring at laundry shop. Dahil yung mga nilalaundry niya po, nilalaban ay tumukupas, umimbento po siya ng mga pangkulay. Kaya pinukulayan yun. Pinukulay po ng mga may-ari. So sa Pilipinas, nung dumating itong mga jobos, kung naalala niyo ang packing nito, ay sa papel na makapal, na maliit, na iba-ibang kulay. Nakita ko ito ng aking kapanahonan. So, ito po ngayon ay sumikat na ang pangalan ng jobos. Tinatawag natin jobos ang produkto na yun, pero hindi natin ang kung saan ang galing. Yan po ay nanggaling kay Mr. Jobos na galing ng Amerika. So, iyon po ang sinasabi ko na any products ay nilalaki pa ng kanyang pangalan kung sino ang gumawa o kung sino ang naka-invento nito. Mga kapatid, meron po ang tinatawag na, ito sa pangalawa, basahin ko po, these rights known as intellectual property or intellectual property rights, IPR, give the creator exclusive control over their creations, like copyrights, patents, trademarks, and trade secrets. Okay? Yung patent po is a legal document that grants an inventor the exclusive right to make, use, sell, and import an invention. This rights protects the invention from others without the patent owner's consent. So, ito po yon ang kahalagahan na mayroong marka. Mayroong registration, isang bagay na iyong ilikha o iyong na-invento bilang iyong pag-aari. Kaya nga po, yung ownership, ano? Mayroong kang karapatan na hindi ito ibigay sa iba. Kung mayroong man kumopya, maaari mo siyang idemanda. Ito po, plagiarism, isang tawag din po ng pagkopya na o hindi ka napapahintulutan ng isang may-ari. Plagiarism is the act of using another person's work, ideas, or words without giving them proper credit. It's considered a form of theft, a breach of honesty, and academic dishonesty. So, marami po nagpa-plagiarize. So, binabawal po ito. Kung mapapansin niyo po, around 6 years ago, nauso po yung YouTube, itong mga social media. Naalala ko po, noon na may nag-download lang ng kanta, dinimanda. International na demanda. So, dahil doon sa copyright, intellectual property rights. Pero ngayon, wala na. Kahit anong download mo doon sa YouTube, kung saan-saan, pinupost mo ka, wala na maabot sa iyo. Yun na ngayon yung kalakaran ng mundo. Pero bakit nagkakaroon ito? Kung talagang inilimanda mo ang isang tao dahil mayroon kang rights na protection, magagawa mo. Bakit? Kasi pag-aari mo ang isang bagay. Mga kapatid, dito, mapapansin natin, sa kalsada, nakikita natin, ang ganda ng sasakyan nito, yung G-Tour. Maraming mga bagay na made in the Philippines noon sa Marikina, tinitinda pa, dinadala pa yung mga sapatos na papunta New York, nililabela ng mamahaling mga branded na bibili ng mahal, pero pag kinuklap mo sa ilalim, made in Marikina. Diba? Pero gawang Pilipinas. Marami yan. Kung tayo ay pipili ng mga produkto, pinipili natin ang made in USA, made in Japan, made in Germany. Pero minsan iiwasan natin ang made in China. Diba? Maganda sa labas, pero magulpok sa loob. Mga ganyan, mga disposable. Pero dito po,
may nakikita tayo isang brand. May isa nalito ako. Sa pag-drive ko, nakita ko sa likod, napakaganda naman ang likod nito. Sabi ko, Jitor. Pero nung tinignan ko, ang marka niya, Defender. It's made of Land Rover. Sabi ko, paano nangyari? Mukhang nakopya ng Jitor yung Land Rover na kung saan yung Defender na kanila. Nang matuklasan ko, yung likod pala kinopya ng Jitor, pero yung harap, kinopra yung Ford Bronco. So, isa pong pagnanakaw ng intellectual rights nitong mga sasakyan na kinopya para sa kanilang marketing. So, ito ay sa kanila lang, isa pong isang halimbawa. Pero mga kapatid, isang bagay po na kailangan pag-ingatan natin. Ang ating mga property, kung mayroon kumuha sa ating mga boundary, siyempre dapat natin umalma at ipahatid doon sa mga kumakangkang na ng ating mga property, ng mga property, ng mga boundaries, kinaukulan upang ito'y mabalik sa atin kasi tayo ay mayroong karapatan nito. Isang bagay lamang na talagang bantayan natin ang ating mga boundary ng ating mga bahay. It's either tayo ang nangangapit bahay o mayroon nang nanginipit bahay sa atin. Ngayon, ang tinutukoy ko po, siyempre, isang trademark na kaakibat sa atin bilang mga may-ari ay isang bagay yung ating mga anak. Paano natin masisiguro na yung ating mga anak ay ating ang anak? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila na ating mga apelyido. Alam natin ang kaugalian at kultura ng Pilipino, ang pagbibigay ng ating mga apelyido ng mga lalaki doon sa ating kabiyak, doon sa ating mga anak. Hindi dahil sa pag-ari, kundi nasa sakupan natin sila dahil sa pamilya. Pero, mga kapatid, isang nakakalungkot. Ibinigay mo nga ang isang apelyido, pero ang anak mo naman, tinutulong, kamukha naman ang kapitbahay mo. So, hindi guaranteed pa rin na ang apelyido na binigay mo ay anak mo na yun. Totoo hindi. Totoo. Makikita mo, kamukha ng kapitbahay ng kumpare minsan. Pero hindi ko po in-encourage ito, pinag-uusapan lang natin as a reality. Paano natin ito masisiguro na isang bata ay anak natin? Okay? Paano po? Okay, ganito. Nakapartas ang genes sa pamamagitan ng kanyang DNA. Hindi magpapasagulian ang isang bata na markado siya ng ating genes o ng ating DNA ay may pasa natin sa kanya. Hindi yun magpapasagulian. Mga kapatid, dito ay ating titingnan, mayroon pong isang bata. Kung paano siya nagkaroon ng double ownership. Ang isang bata ay isang mahirap na bata sa isang village. Ginagawa niya kada pagtapos niya sa school, ng elementary, pagkatapos siya sa hapon, hanggang gabi, mayroon siyang maliit na kutsilyo na hinahasal at inuukit niya ang isang kahoy. Hanggang dahil sa kanyang pagmamahal na makagawa nun kasi hindi siya makabili, nakagawa siya ng isang bangka. Nang nakita niya na ito ay napakaganda, pinabarnisan niya, pinanyuan niya, one time, ano ang silbi ng bangka kung hindi ito lulutang sa tubig? Pumunta siya malapit sa kanya na mayroong sapa. Hindi malakas ang ilog, malakas ang sapa, ang agos. Pumunta siya doon sa isang hindi umaagos na lugar, inilagay niya at nakita niya na lumulutang ang bangka at napakaganda. Tuwang-tuwa siya kasi gawa niya ito. Nakita naman natin kung paano niya ito ginawa. Subalit sa kasamaang palad, ang agos ay tinangay itong bangka. Nung tinangay ng agos yung bangka, sinundan niya ito. Subalit maraming mga puno at mabilis yung agos, naiwanan siya. Alam niyo mga kapatid, hindi niya nahabol. Sa umaga niya ito ginawa, nalungkot siya. Dahil pinaghirapan niya, ginawa niya, nawala ng pusa. Umuwi siya sa kanyang bahay. Sa bandang hapon, may isang mangingisda ang umuwi na at nakita niya itong bangka na ito na nakagilid doon sa isang lugar, sa isang sapa. Nakita niya, kanino kayang bangka ito? Kawawa naman ang wala.
Kinuha niya ito. Kung yung matanda walang apo na mapagbibigyan, ang ginawa ng matanda, pumunta siya kinamagaan doon sa kanilang berets na mayroong mga nagtitinda ng souvenir. Alam niyo ang ginawa? Ibinenta niya. Nung binenta niya sa halagang isang bagay na sa halagang mga $50, nung binenta niya ito, kinuha ng matanda, i-display. Mga kapatid, i-display niya sa kanyang shop. Isang araw, yung bata, namasyal doon sa berets. Pag naglalakad siya, nakita niya sa may window ng shop. Oh, bangka ko yun! Pumasok siya sa loob, sabi ng may-ari, Mama, alam niyo ba na bangka ko ito? Sabi ng may-ari, anak, binili ko ito kasi may nagdala. Ito ay nagkakalaga ng $100 ng aking binili. Binibenta ko ito ngayon ng $200. Kung mo po provide mo ng 200, ibibigay ko ito sa iyo. Umuwi ang bata. Umuwi ang bata. Binuksan niya ang kanyang alkansya sa loob ng 2 taon. Nung binilang niya yung pera, kulang hanggang $150 lang. Bumalik siya doon sa may-ari, ibinigay niya ang $150. Sabi niya, Mama, ito talaga yung akin at gusto kong mabalik sa akin. Hindi niyo na ito ibibenta sa iba. Ito ang aking deposito. Hintayin niyo po maipon po uli ang $50. Alam niyo ba na pinag-ipunan niya at one time, nang naipon niya, binalik niya raw ng pera, kinuha niya. Niyakap ng bata ang bangka. Ang sabi niya, mahal na mahal kita. Simula ngayon, hindi na kita papakawalan sapagkat doble na kitang pag-aari. Ginawa na kita at tinubos pa. Ganon po kamahal ang maker ng bangka. Ganon, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos. Ginawa niya tayo, mga kapatid. Ginawa niya tayo. Namarkado tayo ng ating Panginoon. Sa mga probinsya, nauso po sa baka ang nilalagyan ng marka. Isa po siyang bakal na iniinit, binabaga, at itinatatak ko ito sa mga hayop. Ito ay nagsisilbing marka bilang pag-aari ng isang tao. Di ko po nalalimutan ko po kung anong Tagalog noon. Pero ito po, isang halimbawa, ganyan, minamarka doon sa isang hayop, karaniwan ng baka, nagsisignify po ito ang pag-aari ng isang tao ang baka. So, hindi ko po malaman kung ano yung pinaka-Tagalog nito, pero ito po, yun, Ngayon, dito po, ano ang sinasabi sa Genesis 1:26 na sabi ng Panginoon, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dito po ay mapapatunayan natin sa simula pa lang ay nilalang tayo ng Diyos. Kaya tayo ay pag-aari ng Diyos, mga kapatid, sapagkat siya ang nilalang sa atin. Pero alam niyo po ba na tayo ay nawala? Okay. Bago po yan, sinasabi na sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at iningaan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sabi ko sa Ingles, God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, causing him to become a living being. Ang living being po yan ay yung tinatawag natin na espiritu. Tayo pong tao ay composed ng tatlo. Ito po ang alabok. Una, yung ating katawan ay galing sa alabok. Ito po ay walang buhay. Subalit, hiningahan ng Panginoon, binigyan ng buhay, ito po yung binigay niya yung spirit. At tayo po ay mayroong 5 senses. May ito pong 5 senses na ito po yung ating tinatawag na kaluluwa. Ito po yung subject sa pagharap natin sa Diyos na ginawa natin habang tayo nasa katawan nito. Kaya mga kapatid,
lahat ng mga tao na namamatay, kilala nila ang Diyos, tinanggap nila o hindi, ang Espiritu ay babalik doon sa Kanya na nagbigay ng buhay. Pero ang subject ng judgment ay ang ating mga kaluluwa, na kung saan ito yung ating pagkaalam. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, ano ang ginagawa ng isang bagong silang na sanggol na ginagawa din ng matandang tao bago mamatay? Sino po ang mga nasagot, mga kapatid? Ano ang ginagawa ng isang bagong silang na sanggol na ginagawa din ng matandang tao bago mamatay? Yung hinga. Hinga. Akala ko may sasagot na kuha. Kasi yung bata, pag lumabas, kuha. Di ba? Kung ayaw, pinapalo, kuha. Hindi naman yung isang mamatay na tao, pag mamamatay na, kuha. Hindi naman yung kuha, di ba? Sino yun? Tama po ang inyong sagot. Ang ang ating hininga. Sa unang paglabas pa lang ng bata, ay umihinga na siya. Kailangan paiyakin upang siya'y makahinga. Minsan hindi umihinga. At sa huli, mayroong tinatawag na huling hugot na hininga. Last breath. Mga kapatid, sinasabi sa Psalm chapter 150 verse 6, ang sinasabi po, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Lahat daw ng mayroong hininga ay magpuri sa Diyos. Bakit? Ito po ang sinasabi sa Psalm 115 verse 17 to 18, it is not the dead who praise the Lord. Hindi daw yung patay ang nagpupuri sa Panginoon. Kundi sino? Ang mayroong hininga. Those who go down to the place of silence, it is we who extol the Lord both now and forever. So tayo daw na buhay pa ang nagbibigay papuri sa Diyos, hindi yung mga patay na. Isaiah chapter 38 verse 13, sinasabi po, for the grave cannot praise you, death cannot sing your praise. Those who go down to the pit cannot hope for your faithfulness. So, ang patay daw hindi na makakapagpuri sa Panginoon. Bagamat andoon na ang kanyang kaluluwa. Wala na, finish na. Sabi sa Hebreo, it is appointed to man to die once, and after death is judgment. Doon na nagtatapos ang kanyang kwento ng kanyang buhay. Sa simula hanggang doon sa pagtatapos na yon ay uusgahan siya ng Panginoon kung ano ang ginawa ng taong yon nang nasa katawan pa. Mga kapatid, sa isang Facebook na kikita niyo ang trending, yung isang preacher, yung isang pari ata yun ay nagsasabi ng kanyang sinasabi, habang buhay mayroong, di ba? Ang sagot, pag-asa, pero ang sabi niya, pagsubok. Okay? Pero sa ating mga binasa, masasagot niyo kaya ng tama? Habang buhay mayroong, okay, mga kapatid, hindi kayo natuto sa ating mga binasa. Ang sabi ko, habang buhay tayo may hininga, tayo ay mayroong pagpuri. Okay? Habang may hininga, mayroon tayong pagpuri sapagkat kung wala na tayong buhay, wala na tayong pagpupuri. Mga kapatid, as we go on, alam niyo po ba, na may tatak sa atin ang ating Panginoon Diyos? Yahweh. Ang original po ng Yahweh kasi wala siyang vowels. Consonant lang po ang nakalagay na WXWX. Also translated as WXBH. Ito po yung nakatala sa Hebrew letters. Kaya po hindi mabasa yan. Noon, ang mga Israelita, binabanggit po nila ay Adonai, El Shaddai, kasi hindi po nila mabanggit ito. Kaya dinagdagan na lang ng bawal para mabasa na Yahweh. Mga kapatid, ano ang kahulugan nito? Yahweh is the most sacred and original Hebrew name for the God of the Old Testament, na kung saan it's a tetragrammaton, meaning a four-letter name derived from the Hebrew word letters
yun, he, wow, and he. Sa Hebreo po, ang pagbasa nila tulad ng Arabic, from right to left. So, ang Y po, yung maliit na dito sa kaliwa, kanan, at yung H ito, sinusundan po yun ng W at sinusundan ng H. The name is often translated I am or Lord in the English, reflecting God's self-existent and eternal being. Mga kapatid, noong unang panahon, sabi ko nga, hindi binabanggit ang pangalan ni Yahweh sapagkat napakahalaga sa kanila bilang holiness at hindi rin mabanggit na mayroong nawalang vowels. Alam niyo po ba, nasa simula pa lang sa bawat tao, sila ito na ibinabanggit. Narinig niyo ba at nakita kung paano ito banggitin? Mga kapatid, kanina nagbanggit tayo ng paghinga. Let's do a little exercise. Tingnan natin na huminga tayo. Inhale, exhale. Inhale po, lahat sabay-sabay. Exhale. Subukan niyo po, i-close ang inyong ilong. Sige, i-close niyo po. Para patunayan niyo, i-close niyo po. Inhale niyo po. Alam niyo ba na nabanggit niyo ang pangalan na Yahweh? Ulitin po. Alam niyo ba na simula pa lang na paglabas ng sanggol, binabanggit na niya ang pangalan ng Panginoong Diyos na may dalang sa Kanya. At sa huling hugot ng tao sa Kanyang hininga, binabanggit din niya ang pangalan ng Panginoon may likha. Nakita natin ang wonders ng Panginoong Diyos. Sa ayaw at sa gusto ng tao, kung nilala siya at hindi, babanggitin niya at pupurihin niya ang nagbigay buhay sa Kanya. Kaya nga sinasabi kanina ni Propeta Isaiah, ni David, na wala nang pagpupuri ang tao patay na, sapagkat wala na siyang sa pagpapatuloy mga kapatid at paglilinaw kung gaano ang pag-ibig sa atin ng Panginoon na reveal sa atin bilang kanyang mga anak. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sinasabi po ni Haring Solomon, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, kung titingnan natin in general si Haring Solomon, nakita niya ang lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon, lahat ng sitwasyon ng tao. But at the end, sabi nga niya, vanity, vanity, all is vanity. Walang kabuluhan ng bagay, lahat ng bagay. Ito ay nangyayari ng paulit-ulit lamang walang kabuluhan. So balik at the end, ang sinasabi niya, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat itong buong katungkulan ng Diyos. Ito po ang mayroong kabuluhan sa tao. Na bago tayo bawian ng hininga, lahat ng katungkulan natin bilang magpuri at maglingkod sa Diyos, kinakailangan pong ating gumagawa. Sinasabi din po ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 19. Ganun pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat lumayo sa kasamaan ng bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat ay tinawag ng mga Kristiyano sapagkat tayo tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay tagasunod ng ibang pangalan, halimbawa, tagasunod ka ni Maria, kailangan ang tawag sa iyo ay Mariano, hindi dapat Kristiyano. Kaya tayo mga Kristiyano sapagkat tayo ay tagasunod ni Kristo. At ang mahalaga doon, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At kinakailangan bilang Kristiyano ay umiwas tayo at dapat tayong lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay Panginoon. Kinakailangan ay pamuhay natin ang dinadala natin. Alam niyo ba na ang dinadala ko pagka ako ay nasa labas ay hindi sa amin tayo ang aking dinadala? Ang dinadala ko ay ang pangalan ni Kristo sapagkat ako ay proclaim I'm a Christian, I'm a believer. Ang napatay ang Panginoon kung nakikita ng ibang tao na gumagawa ako ng kamalian. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo, ipamuhay mo ang pangalan na dinadala mo, lumayo ka
sa kasamaan. Mga kapatid, bilang pag-aari na tayo ng Panginoon, natatandaan niyo ba ito mga kapatid na nabanggit ko nila? Ito po yung DNA. Okay, sino po kaya ang malakas ang boses? Tinatagit ko po sana kung andito si Jorely, gusto ko pong pabasahin. Pero wala po si Jorely, siguro i-request natin si Aki. Aki, pwede mo mong basahin ito kung makikita mo? Tumayo ka, Aki. Pakibasa mo kung tayo mong babasa. Read it loud. Lumapit ka dito pag di mo makita. Akala ko ako lang ang hindi nakakakita ng mga letra. Okay. Pakibasa mo na lang. Okay. Okay. Ito, makinig ka kasi. Ang basa dyan ay diosirribonucleic acid. Okay? Diosirribonucleic acid. Sige. Ulitin natin. Aki, go ahead. Okay, go ahead. Okay, salamat Aki. Okay. Ito po, no? DNA, ito yung genetic code short for deoxyribonucleic acid, is the molecule that carries genetic instruction for the development and functioning of all organisms and many viruses. It's a double-stranded helix resembling a twisted ladder made up of repeating sugar and phosphate molecule with attached nitrogenous bases. Mga kapatid, ito yung tinatawag natin na DNA na sinasabi ko kanina. Ito po ay nanggagaling sa ating laway, sa ating mga fluid na nanggagaling sa ating mga katawan at pwede itong i-examine sa laboratory at lumalabas po kung ang isang tao o tao particularly ay may kaugnayan sa iyo. Diyan po natitrace yung mga races at saan galing. Pero kanina pinag-usapan natin kung ang iyong anak ay kamukha ng iyong kapitbahay, ipa-DNA mo niyan. So dito po malalaman kung ang genes na nakuha sa iyo o sa kapitbahay mo. Okay? So ito yung isang kaparaanan, itong DNA. Pero po ano ang nakakamangha rito sa ating DNA? Mga kapatid, in our genetic code, there are sulfur bridges in the midst of every single atom that you have that has a code. Sabi po, and what happens is every 10, there is a bridge. And then every 5, there is a bridge. Then every 6, there is a bridge. Every 5, there is a bridge. And then it repeats over and over again. Nakita natin yung pattern ng DNA. Ang pattern po ay ang number na 10-5-6-5. Umuulit po rin siya. 10-5-6-5, 10-5-6-5. Yun po ang nagiging reading doon sa DNA. Yun po yung DNA. Alam niyo po ba mga kapatid, ito yung mahulugan yan? That's part of my DNA in your DNA. The number 10-5-6-5 correspond with the Hebrew letters Yahweh. God's name is literally in your DNA. Nakita natin kung paano tinatakang tayo ng Diyos na tayo ay gawa niya. Nakakamangha, di ba? 10-5-6-5, it happens sa Hebrew letters na W-Y-H-W-H nang ibig sabihin, Yahweh. Tayo pala ay pag-aaral ng Diyos, may tatak sa atin ang ating Diyos. Nakakamangha ang kanyang mga gawa. Mga kapatid, God owns us because He created us. First time, ownership. Genesis chapter 1:27, sabi ng kanina, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them, male and female. He created them.
In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing is made that has been made. Walang nagawa kung hindi sa pamagitan niya. Sino? The Word, Jesus Christ. At kinreate niya tayo, male and female. We are God's perfect creation. Kung perfect tayo, bakit nangyari na nawalay tayo sa Diyos? Because of the word free will. Hindi tayo robot na sinusian ng Panginoon Diyos. Tayo binigyan niya ng free will. Free will of mankind is stray away from God. Even the angels, He created and He gave them a free will. Ano po ang nangyari kay Lucifer? Naging siyang devil, naging siyang Satan because of rebellion and because of pride. In 2 Peter chapter 2 verse 4, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in a chains of darkness to be held for judgment. Kung ang mga anghel na mataas ang kalagayan sa tao ay hindi pinatawad ng Panginoon, sila ipaparusahan dahil sa kanilang pagkakasala, tao pa kaya. Pero ano ang binigay na solusyon sa atin ng ating Diyos? He redeemed us from our sin. This is the second time ownership sa atin ng ating Panginoon Diyos. Because of Jesus Christ. Binili tayo ng kanyang sariling dago. Salvation is free, but not cheap. Bakit? Jesus, sa pamamagitan niya, nilalang tayo. Hindi siya mumurahin. Bagamat salvation is free, it's not cheap. Ito ay binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. May nagsasabi na dugo daw ng Panginoon sa Kristo at hindi sa tao. Excuse me, legalistic point of view, kaya nga ang Panginoon Jesus bilang Word of God and His Spirit, as God, nagkatawang tao siya. Si Satan po is a legalistic. Kailangan dumaan sa talagang proseso. Kung hindi, ituturo ka niya. Dumaan ang Panginoon sa pagiging tao upang mapako siya sa krus, upang magkaroon ng laman, buto at dugo, upang mapako sa krus at ang kanyang dugo ay umagos sa Kalbaryo para sa katubusan natin. Kaya itong dugo na ito ay nanggaling din kay Maria. Hindi na masasabi na sa kanyang sariling dugo. Sinabi lang na sariling dugo kasi hindi ito dugo ng tupa. Hindi ito dugo ng bata, kundi sariling dugo ng Panginoon bilang tao. Mga kapatid, sa pagpapatuloy kung mapapansin nyo, ito yung thorns of crown na nilagay sa atin, ulo ng Panginoon kung gaano siya naghirap, maliban sa kanyang mga latay na tinamo sa kanyang buong katawan, maliban sa insulto pagdudura sa kanya. Saan namatay ang Panginoon? He died because of hurt, because of broken hearted. Hindi namatay ang Panginoon dahil sa kanyang mga pasa. Hindi namatay ang Panginoon dahil sa pambububog sa kanya. Namatay siya dahil sa kanyang distress. Kung mapapansin nyo, nung nanalangin siya, lumuha siya alos ng dugo at yung pawis niya ay dugo. May kahalong dugo ang kanyang pawis dahil sa distress. Bakit siya nagkaroon ng distress? Una, ang lahat ng tao ay kinrate sa pamamagitan niya. Not only he been rejected, he was insulted and despised. Ang masakit sa kanya, ipinagkanulo siya. Within 3 years na kasama niya, pinagkanulo siya ni Judas. At di natin alam yung mga sinasabi na crucify him, baka isa roon o marami doon ay kasama sa pinakain niya na 5,000 ng tinapay at na isda. Hindi niya alam, baka nung pinagaling yung 10, yung isa lang ang bumalik, baka isa doon sa siya ay nagsasabi sa kanya na crucify him. Yun ang nakahatlo sa ating Panginoon. Dahil doon sa kanyang suffering. Pero mga kapatid, dahil diyan ay second time pa yung pag-aari ng Panginoon. Hindi na tayo papakawalan ng Panginoon, maliban ng bawat sa atin ay magpumiglas at magpumilit na kumulala sa Panginoon. Papagbigyan tayo ng Panginoon because of the free will. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, the name Yahweh means, alam niyo po ang kahulugan? Yahweh, the name Yahweh means
Ang 10 po, Y, sa Hebrew, means hand. Ang X po is behold, behold. At ang W po is nail. Ano po ang kahulugan ng salitang Yahweh? In my hand, behold, behold, a nail. Another meaning po ng Yahweh, nakita natin kung gaano kamahal tayo ng Panginoon na sa simula pa lang ay binigyan na tayo ng plano na hindi tayo mapahamak. And Genesis chapter 3 verse 15, nakikita natin na sa simula pa lang nang nag-fail ang mankind na pamagitan ni Adam and Eve, binigyan na niya ang isang option na kaligtasan ng tao. Ipinakita na ng Diyos Ama na sa Panginoon Jesucristo ay magpapako sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan because we have been astray. Pag-aari tayo ng Panginoon at tayo inawala at sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng pagpapako sa krus, tayo ay matutubos muli. Kaya mga kapatid, 2 beses na tayong pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Romans chapter 5 verse 8, 10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating nung tayo ay makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay nakawalang sala, lalong hiniyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, may nagsasabi, God is love, but in reality, pag hindi mo ginagap ang Panginoon, andoon yung puot ng Diyos. Subalit, napakasalamat po at nakilala natin at tinanggap ang Panginoon. Kaya tayo ngayon ay nasa kalinga muli ng ating Panginoon. At dito po mga kapatid, in conclusion, sa ating mga pinag-aralan, in our genetic code, a part of our DNA, mark the name of our Maker. It only signifies that we are His ownership, first ownership. And because of our sins, God redeemed us by sending His only begotten Son to die on the cross for our sins, second ownership. In Psalm chapter 97, verse 9-10, names of God Bible, ito po ang ating mababasa. You, O Yahweh Elyon, are above the whole earth. You are highest. You are above all gods. Let those who love Yahweh have heaven. The one who guards the lives of his godly ones will rescue them from the power of wicked people. Yahweh means Lord, Elyon means Most High, and El means God. Mga kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin ang Yahweh at Elyon. Sapagkat ang kahulugan ng Yahweh ay Lord at ang Elyon ay Most High. So, Most High, Lord. Parang Jesus Christ. Hindi po iba si Jesus kaysa kay Christ. Jesus means Redeemer or Savior, and Christ means the Anointed One. Hindi po dalawa ito. Jesus Christ ay hindi dalawa, kundi isa lamang. Mga kapatid, may mga rason po kung bakit ang kahalagaan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. Dito po, makikita natin ang tawag sa Kanya ay iba. Ang Kanyang tawag sa Kanya ay hindi isa, dalawa, hindi dalawa, kundi isa. Bakit ang tawag dito ay ganoon? Sapagkat hindi nila mabanggit ang pangalan ng Panginoon Jesus, sapagkat makapangyarihan ito. Kung titingnan natin sa Middle East, sa Hebrew, ang tawag sa Jesus ay Yeshua. Sa Arab, supposed to be, ang tawag nila ay Jesus. Kung papansinin po natin, saan ang galing ang salitang Jesus? Sa Bible po, mababasa natin sa pagkapako ng Panginoon si Kristo, pinalagay ni Poncio Pilato doon sa taas ng krus. Ano pa nakalagay? Henry. Ito po ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay Jesus Nazarenos Rex Iuderium. Na ang ibig sabihin, this is Jesus, the King of the Jews. So mapapansin po natin sa Latin pala ay Jesus na ang binabanggit. So hindi po mapapasigulian na ang Jesus, Yeshua, ay ang Panginoon ni Kristo. Pero bakit hindi nila tinawag ito na Jesus dito sa bansa ito? Iba ang kanilang tawag sapagkat ang pangyariang pangalan ay hindi pwedeng banggitin ng hindi na nampalataya sa Kanya bilang anak at bilang Diyos.
Mga kapatid, sa pagpapatuloy po sa ating conclusion at ito po ang ating challenge. As God owed us twice, can He really let us go? The answer is no. Pero kung magpupumiglas tayo, because of free will, hindi niya tayo hahayaan pigilan. Ito po, but the choice is ours. Shall we accept and follow Him? God does not want anybody to go to hell. It's the choice of whoever decided to go there. Si choice pala yun kung i-reject niya ang Panginoon. Ikaw, aayaw ka pa ba kung ang mga alipin noong panahon ay handang mamatay para sa kanyang Panginoon? Ang ating Panginoon, ang kanyang nais lamang sa atin ay sumunod at maglingkod lang ng tapat. Mga kapatid, ito ang dalawang verses sa ating pagtatapos. Sa Matthew chapter 25, mamili po kayo kung ano ang ibig niyo rito bilang mga mananampalataya. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalahin kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. But this is the worst, the second one. Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng pag-uupong, marami ang magsasabi sa atin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan na inangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Pinaka-worst po sa isang tao na itakwil siya ng Panginoon pagdating ng panahon. Kung sabihin sa kanya, Lord, Lord, at sabihin sa kanya, lumayo ka, I never knew you. Pero ang pinaka-maganda na salita, ito, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Now, the choice is ours. Mga kapatid, nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Or sa tao naman, ang ating buhay, kung tayo dat na ng Panginoon na patay na, at least ginawa natin ang ating natutunan. Mga kapatid, Hebrews 10, chapter 25. Nakita natin because of the situation, kakauti na lang tayo, pero sana naman, magpalakasan tayo sa bawat isa. Kung konti tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa na kahit hindi tayo nadadagdagan, let's stick together. Magpalakasan tayo. Alam niyo po ba na ang pagpunta ng inyong presensya dito ay nakakapalakas sa bawat isa? So, let's encourage one another at alam natin na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So tayo po lahat mga kapatid ay manalangin. Kapag Diyos na dakila, maraming salamat po sa umagang ito na kami nakarinig na yung mabuting balita. O Diyos, patnubayan mo ito ng Banal Espiritu ang bawat sa aming napakinggan. Tumimo sa aming mga puso at isipan upang ito'y madala namin sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Lord, we thank you so much because you own us twice. You never let us go and we don't want normally sa iyong talino, Diyos. Lord, we thank you so much, Father.